Lintik na buhay to. Minsan ka na nga lang magkaanak, babae pa. Diyan na nga kayo. Gusto ko pagbalik ko, wala na yung batang yan, ha? Abay, anong gagawin ko sa kanya? Itapon mo sa basurahan o ipaanod mo sa ilog. Tay, masakit na po. Tama na po. Taon, 1,998. Napakaganda ng anak mo, Juanico. Mukhang paglaki ng batang ito ay maraming lalaki ang magkaka-interes sa kanya. Sasakit ang ulo mo sa mga manliligaw nito. Manliligaw? Ano bang pinagsasasabi mo, Manang? Nagbibiro po ata kayo. Lalaki po ang anak ko. Pero babae ang isinilang ng asawa mo, Juanico. Mukhang nagkamali ang doktor sa pagsipat sa anak niyo. Paano magkakamali? Gumastos pa ako sa bayan para magpa-ultrasound. Malaman ko lang kung babae o lalaki ang magiging anak ko. Kaya sigurado ako na lalaki ang anak ko. Ganun talaga. Minsan, iho, ang mga doktor nagkakamali din. Katulad ngayon, ilang taon ka na nga ba? At ilang taon na kayong nagsasama ng asawa mo? Okay na yan. Ang mahalaga ay may anak ka na. Hindi magandang biro yan, Manang. Malaki na nagastos ko para dyan. Teka, hawakan mo nga tong bata at titingnan ko. Babae nga. Kita mo na, pinagkatandaan ko na ang trabahong ito. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit nakapikit ako, alam ko ang babae sa lalaki pag iyak pa lamang ng sanggol. Ano man ang kasarian yan, anak mo pa rin si JM. Biyaya pa rin ito ng Diyos, Juanico. Hindi mo naiintindihan. Nakaapat na palaglag na kami ng bata dahil puro sila babae. Anong gagawin ko dyan? Ni hindi ko mapapakinabangan sa bukid yan. Ni magpasuga pa ng kalabaw sa damuhan baka hindi pa magawa niyan. Ay nako, walang silbi. Dagdag palamunin ko pa. Sus Mariose, 4. Patawarin ka nawa ng Diyos sa pagkitil mo sa buhay ng sarili mong mga anak. Laman at dugo mo ang mga batang yon. Ano ang pumasok sa isip niyo mag-asawa? Wala kang pakialam. Buhay namin to. Kung gano'n ay, wala ka na rin naman magagawa at nandito na ito. Malay mo sa susunod na magkaanak kayo ay lalaki na. Sa sitwasyon ng asawa ko, malabo na magkaanak pa kami. Buong buhay ko magiging pasanin yung batang yan. Kung gano'n ay, mahalin mo na lamang ang batang ito. Wala namang problema kung lalaki o babae ang inyong anak. Ang mahalaga ay malusog siya. Gusto ko ng lalaki. Lalaki lang. Yung magtutuloy ng lahi ko. Hindi yung magpapadami ng lahi ng iba. Lintik na buhay to. Minsan ka na nga lang magkaanak, babae pa. Diyan na nga kayo. Gusto ko pagbalik ko, wala na yung batang yan, ha? Abay, anong gagawin ko sa kanya? Itapon mo sa basurahan o ipaanod mo sa ilog. Bahala ka. Patayin mo na para pare-pareho tayo walang problema. Buisit, kapis. Tatay, nanay, tingnan niyo po, oh. Ang daming sapatos na pinaglumaang bigay ng teacher ko. Mabuti naman. Ang swerte mo talaga, anak. Naalala ka ng teacher mo. Tingnan ko nga. Bakit puro pambabae to? Alam ba ng teacher mong babae ka? Sinabi mo? Tatay, babae naman po talaga ako. At sumasagot ka pang inutil ka? Aray, tay, yung braso ko po. Nasasaktan po ako. Kung hindi ka ba naman talaga isa't kalahating tarantado. Ay, sinabi ko na sa iyo hindi mo pwedeng ipangalandakan na babae ka. Pero hindi ka pa rin makaintindi. Tanga ka ba talaga? Hindi ka nag-iisip Tapos sasagot-sagutin mo pa ako, ha? Namilog ang mga mata ni JM sa nakitang ginawa ng ama. Alam niya na kung saan patutungo ang eksenang yun. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang wala naman siyang magagawa kahit bali-balik ta rin pa ang mundo. Dito pa rin siya uuwi. Iisa lang ang pupuntahan ng ginawa niya, ang 2x2 ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni JM nang makita itong muli. Yumakap pa siya sa hita ni Juanico sa pagbabaka sakali na makaramdam ito ng awa para sa kanya. Tay, patawarin niyo po ako. Wala na po akong pagsasabihang iba. Hindi ko na po gagawin yun, pangako. Maniwala po kayo, Tay. Huwag niyo na po akong panuhin, parang awa niyo na. Ano akala mo sa akin, uto-uto? Iiyak ka lang at magmamakaawa, ayos na. Hindi mo ako madadala sa pagmamakaawa mo. Dumapa ka! Wala siyang nagawa sa utos ng kanyang ama. Nanginginig na dumapa ang bata
Habang nakita naman ni JM ang sariling ina, natakip ang mga tengang nakaupo sa gilid ng lababo. Butil-butil ang luha nito sa gilid ng kanyang mga mata. Pinagpapawisan ng malamig. Nanginginig ang babae sa nakikitang sitwasyon ng kanyang anak. Itinaas ng bata ang kanyang kanang kamay na parabang nanghihingi ng tulong sa kanyang ina. Kitang-kita ni JM ang pagyuko nito at paghagulgol ng tahimik sa tabi. Kasabay noon ay ang walang awang paghataw ni Juanico sa kanyang puwet na hindi niya na mabilang kung ilang beses. Tay, masakit na po. Tama na po. Maawa na po kayo sa akin, Tay. Yan ang dapat sa'yo. Hindi ako titigil hanggat nakakalakad ka pa. Tama na, Juanico. Itigil mo na yan. Baka mapatay mo na ang anak mo. Wala akong anak na babae. Umalis ka nga dyan. Huwag ka magpaharang-harang at baka hindi kita matansya. Ako na lang. Ako na lang ang bugbugin mo. Ako na lang ang parusahan mo. Ako din naman ang punot dulo ng lahat ng ito, di ba? Ako ang hindi makapagbigay sa'yo ng anak na lalaki, kaya sa akin ka magalit. Hindi na nakapagpigil si Juanico at hinablot ang asawa sa likod ng buhok nito. Kung akala mo maaawa ako sa sitwasyon ng walang kwenta mong anak, nagkakamali ka. Pasalamat pa nga siya't buhay pa siya. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang dinispatcha yan. Magsama kayong mga pabigat lang sa buhay ko. Binitiwan ng lalaki ang hawak nitong 2x2 at padabog na lumabas ng bahay. Dali-dali namang inalo ng ina ang kanyang anak. Pinunasan ni JM ang mukha nito at pilit na ngumiti sa harap ng kanyang ina. Oh, Nay, bakit po kayo umiiyak? Hindi naman to masakit. Sinabi ko lang kay tatay na masakit para tumigil na siya. Ayoko lang pong binubugbog niya ako sa harapan niyo kaya sinabi ko sa kanya yon. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ayos lang po ako. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Diyos ko, anak, patawarin mo ko. Hindi mo dapat dinadanas ang lahat ng ito. Hayaan mo't gagawa ko ng paraan. Maayos lamang ang sitwasyon natin. Sa ngayon, makinig ka muna kay nanay, ha? Anak, itong tatandaan mo. Ikaw si JM, isa kang lalaki. Hindi ka magpapakita kahit kanino na babae ka at mahina ka. Ipakita mong malakas ka at kaya mong makipagsabayan sa iba pang mga lalaki. Ganyan ang gusto ng tatay mo at ganyan din ang ipapakita mo sa lahat. Aalisin mo ang lahat ng marka ng pagiging babae simula sa buhok, pananamit at kilos. Ipangako mo sa akin yan, JM. Pakiusap. Mangako ka. Pero, Nay, ilang taon ka na? 15 taon na po. 15 taon ka nang nagtitiis, anak. Ngayon ka pa ba susuko sa pagpapanggap? Konting tiis na lang. Tumingin ka sa mga mata ko. Naniniwala ka ba kay nanay? Opo, huwag po kayong mag-alala. Kakayanin ko po, Nay. Ingatan mo sarili mo. Ang pagsunod lang sa tatay mong paraan para manatili kang buhay. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak, JM. Kung hindi ka susunod sa tatay mo, baka pati ikaw patayin niya gaya ng mga nauna mong mga kapatid. Ipagpasalamat nating buhay ka at hinahayaan ka niya mabuhay. Nay, hindi po ako nagdesisyon para maging anak niyo. Hindi ko rin ginustong siya maging tatay ko. Kung ayaw niya sa akin dahil babae ako, tingin niyo po ba gusto ko siya para maging tatay ko? Kung nakakapili lang sana kaming mga anak, hindi namin pipiliin ang miserableng buhay ng dahil sa mga magulang namin. Gusto kong malaman niyo, Nay, na hindi ako nabubuhay ng dahil kay tatay. Wala akong utang na loob sa kanya. Nabubuhay lamang po ako, Nay, dahil gusto ko kayong makasama. Nadurog ang puso ng nanay ni JM dahil sa kanyang narinig. Natulala ito sa sinabi ng anak at nakaramdam ng pagkirot sa kanyang puso. Naging pabaya pa akong ina para sa'yo. Patawarin mo ako. Isang mahigpit na yakap
ang iginanti ni JM sa kanyang ina. Lahat ng takot at pagod ay napawi ni JM sa isip nito. Ang simpleng pagyakap na yon ay nagbigay ng pag-asa sa kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, parang walang nangyari sa kanilang tahanan. Patuloy pa rin ang sitwasyon. Ang pinagkaiba nga lang ay mas nasasanay na si JM sa pananakit ng ama, lasing man ito o hindi. Isang madaling araw, nagising si JM na may kaluskos na naririnig sa labas ng kanilang silid. Pupungas-pungas pa niyang tiningnan ang papag at nakita niyang tulog na tulog ang kanyang ama. Ngunit wala na sa tabi nito ang kanyang ina. Tumayo ang bata at dahan-dahan na tumungo sa kusina, ngunit wala roon ang babae. Pumunta siya sa likod bahay at doon niya nakita ang kanyang nanay. Nay, saan po kayo pupunta? Shh! Huwag kang maingay, anak. May dala po kayong bag. Lalayas po ba kayo? Iiwan niyo po ba ako? Sino may sabi na iiwan kita? Hindi ko gagawin sa iyo yun, anak. Saglit lang. Isasama kita. Sige po, Nay. Halika, pumasok ka sa loob at kunin mo ang mga gamit mo ng dahan-dahan. Pilitin mong huwag gumawa ng ingay, ha? Baka magising ang tatay mo. Hihintayin kita dito. Dahan-dahan na kumilos si JM para gawin ang sinabi ng kanyang ina. Masaya ito sa isipin na sa wakas ay makakaligtas na siya sa bagsik ng kanyang sariling ama. Maingat siyang kumilos sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kaunting damit para ipasok sa loob ng plastic bag. Bago pa siya tuluyang lumabas ay tinitigan pa niya si Juanico. Hinalikan niya ito sa pisngi na ikinaingit naman ng ama matapos ng kanyang ginawa. Bumulong pa siya bago tuluyang lumabas ng bahay. Tay, mahal na mahal kita. Sana dumating ang panahon na matutunan niyo rin po akong mahalin. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang lumabas at nakaramdam ng magkahalong kaba at takot nang makitang wala doon ang kanyang ina. Nay! Nay, nasan po kayo? Para siyang batang nababaliw na tumakbo ng tumakbo para habulin ang kanyang ina. Nakarating na siya sa kalsada, ngunit ni anino nito ay hindi niya makita. Malinis ang daanan at wala pang gaanong dumaraan. Madilim ang kapaligiran at ang liwanag ng pagbukang liwayway lamang ang naging dahilan para maaninag niya ang daanan. Puro gasgas na ang tuhod ng bata dahil sa pagtakbo at pagkakadapa nito. Nang mapagod ay parabang umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong paligid. Nay, nasan ka na? Bakit mo ako iniwan? Nanay! Kinaumagahan, hindi matanggap ng ama niyang si Juanico ang paglalayas ng sarili niyang asawa. Kumalat na rin ang balibalitang may lalaki ito at tuluyan na siyang sumama doon. Kaya naman walang araw na hindi niya napagbubuntungan ng galit ang kaawa-awang bata. Ang dating paminsan-minsan na pambubugbog ay naging araw-araw at mayat-maya na. Ang dating kayumangging kulay nito ay naghahalo na sa kulay ng pasa. Napagod na rin si JM na itago pa ang bakas ng pambubugbog sa kanya ng sariling ama. Nagmistulang normal na sa katawan ng bata ang pagkakaroon noon. Gayunpaman, wala namang makapagsumbong sa kinauukulan dahil takot ang lahat kay Mang Juanico. JM, bakit ika-ika ka na naman? Ginawa ka na naman bang punching bag ng tatay mo? Kahit ako, insan, kung akong tatay ni JM, hindi ako magsasawang pagpraktisan yan. Ano, JM, sumagot ka. Siguro magaling nang sumuntok yung tatay mo sa araw-araw na pagpapractice, no? Huwag mo kaming talikuran. Napakabastos mo talaga. Bakit hindi ka sumagot? Ang sabi ko, kung gumaling na ba yung tatay mo sa pagsuntok? Kung gusto mong malaman, nandun lang siya sa bahay umiinom. Hamunin mo ng suntukan. Kapag nasuntok ka, sabihin mo sa akin kung gumaling na ba siya.
Insan, hinahamon ka oh. Suntukan daw kayo ng tatay niyang lasinggero. Ayos, astig sumagot tong si JM ah. Mukhang meron ng ipinagyayabang ah. Eric, gusto ko nang umuwi. Kung wala din kwenta yung sasabihin niyo, padaanin niyo na lang ako. Abat, lumalaban na yata tong patpati na to. Pitik ilong, pitik ilong. Hindi pa nakakapagsalita ang binata ay nasuntok na yun ni JM sa muka. Nakaramdam siya ng pagkahilo at bahagyang napatigil. Sinipat-sipat ang ilong na dumudugo. Natakot ang lalaki dahil sa pagpatak noon mula sa kanyang muka. Aba, marunong ka na nga lumaban ah. Ang lakas sumuntok, tol. Parang nahilo ka doon, Erika. Papayag ka ba doon? Sa galit ni Eric at pambubuyo ng mga kaibigan at pinsan nito, kinaladkad niya si JM at palihim na dinala sa isang abandonadong classroom. Doon ay ipinatali niya ang magkabilang kamay nito sa bintana gamit ang pakalat-kalat na alambre sa mga upuan na naroroon. Pinagsasampal ni Eric ang muka ni JM hanggang sa mamulayon at hanggang sa dumugo na ang kanyang mga labi. Habang ang iba naman ay sinusuntok siya ng paulit-ulit. Walang pagtutol si JM sa ginagawa nila. Hindi rin ito makitaan ng pag-inda sa mga tadyak, suntok at sampal dahil sanay na ang katawan niya sa ganitong pananakit. Sanay na rin siyang makakita ng dugo sa patpati niyang katawan dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang tanging panalangin na lamang niya ay ang mamatay. Di ba may rugby ka sa bag? Ilabas mo nga. Bakit? Anong gagawin mo? Bibigyan ko lang ng leksyon tong hudas na to. Eric, mahal ang bili ko dito ah. Tinupit ko pa to kay nanay. Magkano ba yan? Babayaran ko. Ilabas mo na. O eto, bago pa yan. Di pa yan nababawasan. Buksan mo at ibuhos mo yan sa ulo ni JM. Ha? Sayang naman. Sinisingot ko to paggabi. Eh di singutin mo habang nasa ulo niya. Maghihintay ka pa ba ng gabi kung pwede naman ngayon? Gawin mo na lang. Kung hindi, ikaw ipapalit ko dyan. O tsaka, bakit ka nagtitiis sa rugby? Ang baduy. Ang tatay ko, hepe, madami tayong makukulimbat na good items dun sa kwarto niya. Kung gusto mo, ikupit pa kita eh. Hindi yung rugby yung pinagtsatsagaan mo dyan. Inubos na magkakabarkada ang isang bote ng rugby sa ulo ni JM. Kumalat yon sa buo niyang katawan. Nakaramdam si JM ng hapdi sa balat at init, ngunit tiniis niya lang yon. Ayaw niyang ipakitang nasasaktan siya sa ginagawa ng mga kalalakihan. Ang mga batang ito ay katulad din ng sarili niyang ama. Lumalakas sila kapag ikaw ay nakikita nilang mahina. Gusto niyang umiyak, ngunit wala nang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Inabot sila ng ilang oras sa ganoong sitwasyon. Ikinalat nila ang rugby hanggang sa magdikit-dikit ang buhok ng batang si JM. Nang makita nilang namumuuna ang pandikit sa buong katawan nito, ay kumuha pa sila ng tubig kanal para ibuhos sa kanya. O yan, maligo ka. Ayos na ako, Eric. Uwi na tayo. Teka lang muna, hindi pa tayo tapos. Medyo madilim na. Hanapin na tayo ng mga airpods natin. Yang si JM, wala naghahanap dyan. Wala namang magulang yan eh. Hubaran nyo yan. Oh, tol, di ako pumapatol sa kapwa ako lalaki. At saka, ang sabi ko, hubaran nyo. Hindi ko sinabing gasain. Sumunod na lang kayo. Wag! Bugbugin nyo na lang ako ng paulit-ulit. Yun naman ang gusto nyo, di ba? Magana ang mukha mo. Bugbog sarado ka na pero nakakatanggi ka pa. Kung hindi ka nakatali ngayon, baka nasuntok mo na naman ako sa mukha. Matapang ka din eh, no? Gusto ko malaman mo na masakit yung suntok mo at napakalakas ng loob mong kalabanin ng anak ng prinsipal ng eskwelahan na to. Gusto kong tumatak dyan sa maliit mong utak kung sino ang kinakalaban mo. Anak to ng prinsipal, boy. Tito ko, hepe ng pulisya. Konting arte ko lang sa magulang ko, mapapatalsik ka na sa eskwelahan na to. Sige na, hubaran nyo na yan. Ubot ba dapat para madala? Tapos patakbuhin sa bukid. Hinaltak ng mga lalaki ang polong suot ni JM kahit nagpupumiglas pa yon. Nagtalsikan ang mga butones sa pagkakakalas ng damit at bumungad sa kanila ang suot na garter sa dibdib ng dalaga. Ito ang nagmimistulang pang-ipit ng batang babae sa lumalaki na niyang dibdib. Nandilat ang mga mata ng mga magkakabarkada sa kanilang nakita at nadiskubre. Babae ka pala? Napakapangit mo naman, babae.
at nagtawanan ang tatlong kalalakihan. Doon na tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan ni JM. Hindi dahil sa sakit ng katawan na dala ng pambubugbog at hindi rin sa salitang hindi maganda tungkol sa kanyang itsura, kundi dahil sa nasira niyang pangako sa ina na iingatan niyang may ibang makaalam tungkol sa totoo niyang kasarian. Tomboy ka? Kaya pala wala kang Adam sa apple eh. Katawang lalaki, kilos at pananamit lalaki, boses lalaki. Peke lang pala ang lahat. Patingin nga ng ibaba mo. Nagparitoke ka ba? Hindi mo pa pinaganda. Itigil niyo yan. Ano ba pinagkagagawa niyo dito? Mga walang hiya talaga kayong mga bata kayo ah. Hala, magsiuwi na kayo. Malaking pasasalamat ni JM sa pagdating ni Mang Andoy. Nang dahil sa kanya, hindi siya tuluyang nababoy ng mga kabataan. Si Mang Andoy ang janitor ng eskwelahan. Siya rin ang tatay ng kaibigan niyang si Tope. Matikas ang pangangatawan nito at malaki ang boses. Kaya naman nagsitakbuhan ang magkakabarkada nang makita at narinig ang lalaki. Kitang-kita sa figura ng lalaki ang pagkaawa nang makita ang itsura ni JM. Nagmukha itong basang sisiw at masangsang ang amoy dala ng maitim na tubig kanal na ibinuhos sa kanya. Tinakpan ng bata ang sarili matapos tanggalin ang pagkakatali sa kanya. Yumuko ito at dahan-dahan na umalis na walang lumabas na kahit anong salita mula sa kanyang bibig. Nasipat niyang nandoon din ang kanyang kaibigan na si Tupe. Ramdam niya ang awang nararamdaman ng mga ito sa kanya habang lumalakad papalayo sa abandonadong classroom. Sinenyasan naman ni Mang Andoy ang anak na lapitan ang kanyang kaibigan. JM, gusto mo sa amin ka na muna tumuloy? Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Baka hanapin ako ng tatay ko. Maasa ka pa bang may pakialam sa iyong tatay mo? Hindi ka hanapin nun. Hindi ka naman mahal nun eh. Tila kinurot ang dibdib ng batang babae sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Alam niyang may katotohanan ang tinuran ni Tupe. Ngunit nagbabaka sakali pa siya na kahit papano ay may natitira pang konting pagmamahal sa kanya ang kanyang ama. Gusto kong mapag-isa. Salamat sa tulong. Walang lingon-lingon, iniwan niya ang mag-ama sa madilim na lugar na yon. Umuwi siya sa bahay na tulog ang ama at malakas ang pagkakahilik. Tumango siya sa harapan ng salamin at doon ay nakita niya ang sarili na punong-puno ng pandikit ang buhok at muka. Kumuha siya ng gunting at ginupitan ang sarili habang lumuluha. Sabay muling tumingin sa salamin. Maga ang kanyang muka dahil sa bugbog at dumudugo ang kanyang ilong. Wasak ang kanyang ngipin sa harapan at maliit ang kanang mata dala ng suntok na tinamo niya sa tatlong magkakabarkada. Pinilit niyang ngumiti sa harap ng salamin kahit awang-awa siya sa kanyang sarili. Hanggang kailan kaya siya makukulong sa ganitong sitwasyon? Makalipas ang ilang sandali. JM, halika. Puntahan mo ko dito, JM. Napabalikwa si JM dahil sa kanyang narinig. Tumingin siya sa paligid pero gaya ng inaasahan, si Juanico lamang ang naroroon. Nakakarinig siya ng pagtawag galing sa hangin. Tuloy-tuloy siyang bumangon at tumungo sa likod bahay. Ang tinig na kanyang naririnig ay mas lumalapit na sa kanyang tainga. Mas malinaw at mas nakakakilabot. Matagal na kitang hinihintay. Ito na ang tamang panahon para makilala mo ang iyong sarili. Sino ka? Halika. Sumama ka sa akin, JM. Sabing sino ka? Huminto ang pag-ihip ng hangin at tila uminit ang buong paligid. May nakita siyang anino ng babae na parang nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Kinuha niya ang isang patpat na nasa gilid at hinigpitan niya ang pagkakahawak dito.
Lumabas ka dyan! Hindi mo ako matatakot! Magpakita ka! Napakaganda mong bata, JM. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ina. Kilala mo ang nanay ko? Alam mo kung nasaan siya? Halika, sumama ka at tutulungan kitang makita kung nasaan siya. Sinundan niya ang babae na tila matagal niya nang nakita. Tumungo sila sa itaas ng kagubatan at huminto sa gitnang parte nito. Pinasok nila ang isang abandonadong kubo. May nakita siyang gasera at sinindihan yon. Inilibot niya ang kanyang paningin, ngunit hindi na niya muling nakita pa ang babaeng kasakasama niya kanina. Tahimik ang lugar at halatang matagal nang walang tao na naroroon sa dami ng agiw na hindi na naaalis. Patuloy siyang naglakad at nagulat na lamang nang bigla siyang natalisod. Kitang-kita ng dalawa niyang mata ang isang bagay na nagbigay takot sa kanya. May patay! Kinaumagahan, dumami ang taong nakikiusyoso sa kubo na naroon at sa bangkay na natagpuan. May mga pulis na dumating at maraming mga tsismosa ang patuloy na nag-aabang ng bagong tsismis na maihahain. Hindi ba nanay mo si Maria, yung asawa ni Juanico sa baba ng bundok na ito? Opo, Kapitan. Bakit po? Naghalugog kasi kami sa kubo at ito ang nakita namin. Isang lumang litrato. Nasa likod na kasulat ay Maria de la Cruz. Matagal-tagal na pala yung bangkay ng lola mo. Hindi na nga makilala at agnas na ang muka. Bakit ngayon nyo lang naisipang dalawin? Sana naipalibing nyo na maayos. Mukhang katandaan ng dahilan ng pagkamatay niya. O siya, sige. Kami na ang bahala sa dapat ayusin dito. Eto nga pala ang gamit ng lola mo at umuwi ka na sa inyo. Salamat po. Ni minsan ay walang nabanggit ang nanay niya tungkol sa kanyang lola. Sa pagkakaalam niya ay ampun lamang ang kanyang ina at nang nag-asawa ay dito na nanirahan. Wala sa hinagap niyang makikita niya pa ang kanyang lola. Ni pangalan nito ay hindi niya rin alam. Kung ano man ang dahilan ng paglilihim na ito ay hindi niya rin maunawaan. Ngunit nagtataka si JM kung bakit ito nagpakita sa kanya. Matapos ang araw na yon ay parabang sumpa na laging nagpapakita na sa kanya ang matanda sa kanyang mga panaginip. Lagi siyang ginigising sa gabi at parabang may gustong ipagawa sa kanya, ngunit madalas ipinagsasawalang bahala niya na lamang ito. Samantala, akala ni JM ay tapos na ang panggugulo ng mga kaklaseng sila Eric. Yun pala ay nagsisimula pa lamang ang mga yon na pag-interesan ang mga taong malalapit sa puso niya. Ngayon, nakatuon naman ang pansin nila sa kaibigan niyang si Tupe. Kinagabihan, mayroong isang malamig na bangkay ang iniwan sa harap ng bahay nila Mang Andoy. Bugbog sarado ito gaya ng ginawa sa kanya. Maraming saksak sa tagiliran at may kalakip na perang naka-envelope ang bangkay ng kanyang kaibigan na si Tupe. Diyos ko, sino may kagagawa nito, anak? Bakit nila nagawa sa iyo ito? Nakikiramay po kami sa inyo, Mang Andoy. Alam ko po kung gaano kabigat ang nararamdaman nyo ngayon. Tanggapin nyo po itong abuloy namin. Sana ay makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Sir Principal, baka naman po maaari niyo akong matulungan. Hindi ba may kamag-anak kayong hepe ng pulisya? Walang problema. May nakita na ba kayong mga ebidensya na magtuturo sa mga pumatay? Marami na po. Pati witness may nakuha na po kami. Gusto ko lang pong mas mapabilis ang kaso. Talaga? Ay, mabuti naman kung ganon. Tamang-tama at magkikita rin kami ng kapatid ko bukas. Kung ayos lamang sa'yo, ibigay mo na sa akin ang mga ebidensya para mapabilis ang kaso ng anak mo. Talaga po? Salamat naman po kung ganon. Tatanungin kong malaking utang na loob ito sa inyo, sir. Wala pa man din po maraming salamat na sa pagtulong ninyo sa amin. Samantala, mas nakakaiwas na si JM ngayon sa pambubugbog ng kanyang ama dahil bihira na siyang umuwi sa kanilang bahay. Madalas ay chinetsyempohan niya itong tulog o kaya naman ay nasa bukid.
Mas ginaganahan siyang magpalipas ng oras sa bahay ng kanyang lola. Tahimik doon at mag-isa lamang siya, pero pakiramdam niya ay lagi siyang may kasama. Ang kubong yon ay ang piping saksi sa madalas niyang pag-iyak sa pagkawala ng matalik niyang kaibigan. Nawala na ang lahat ng importante sa kanyang buhay. Nung una ay ang nanay niya, ngayon naman ay si Tupe. Si Tupe na laging nagpapaalala sa kanyang lumaban kapag may nang-aapi sa kanya. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang tila may nakita siyang lalaking dumaan sa pinto ng likod ng bahay ng kanyang lola. Sinilip niya yon at nang makita ang figura ng lalaki ay tumayo ang kanyang balahibo mula sa kanyang likod papunta sa batok. Pakiramdam ni JM ay tumayo lahat ng kanyang buhok at umangat ang kanyang ulo. Ilang beses siyang napakurap ng mata ngunit hindi nawala ang kanyang nakikita. Si Tupe, sa nakikita niya ay buhay na buhay ito. Nakaharap sa kanya at malungkot na malungkot. Lumakad ito at sinundan niya. Dinala siya nito sa gitna ng bukid kung saan nagtatrabaho ang kanyang tatay. Baka makita ko ni tatay dito, Tupe. Ngunit walang pag-aalinlangan na tuloy-tuloy pa rin ang kaluluwa ng kaibigan. Pumasok sila sa loob ng kamalig at sumenya si Tupe na huwag siyang gagawa ng ingay. Doon ay parabang naulit ang lahat. Ipinakita ni Tupe kay JM ang buong detalye kung paano siya pinahirapan. Para ba siyang nakaharap sa isang napakalaking TV at nanonood ng drama na ni minsan ay hindi niya pinangarap makita. Maawa na kayo. Hinahanap na ako ng tatay ko. Kailangan ko nang umuwi. Yan na nababagay sa'yo kasi pakailamero ka. Ang lakas pa ng loob mo lumaban sa akin. Pinagtanggol mo pa yung kaibigan mong tomboy. Hayaan nyo na si JM. Tigilan nyo na siya. Ano bang ginawa sa inyo ng kaibigan ko? Bakit? Ano ba meron kay JM, ha? Chicks mo ba siya? Ang hina naman ng taste mo, pre. Pero, pwede na rin. Pwede nang pagtyagaan. Kaya lang kasi, nandyan ka pa eh. Dakilang tagapagtanggol niya. Sagabal ka sa mga plano namin kasi lagi kang nakabuntot. Pero huwag ka mag-alala. Mauna ka lang ng konti sa kaibigan mo. Susunod na rin siya sa'yo. Hintayin mo lang. Nagbasag ng bote ang pinsan ni Eric at walang awang sunod-sunod na isinaksak yon kay Tupe matapos magsalita. Napasinghap si JM sa nakita at tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha sa lupa kasabay ng pag-agos ng dugo ng kaibigan mula sa kanyang tagiliran. Kitang-kita niyang bumagsak si Tupe habang nagtatamo ng higit sa 7 paulit-ulit na saksak. Nagtatawanan pa ang magkakabarkada na parabang hindi alintana ang kahayupang ginagawa. Sa isip niya, ang mga kaklaseng nakikita niya ngayon ay hindi na mga tao, kundi mga demonyo. Isa-isang tinitigan ni JM ang bawat nandoon. 4 silang lahat. Ang 2 ay watcher pa. Ang nasa loob ng kamalig ay si Eric at ang pinsan nito na anak na hepe ng pulis. Konti na lang at mamamatay na yan. Nandyan na ba yung mag-uuwi nito sa kanila? Eto na, naglalakad na sila papunta dito kasama ang papa mo. Halos matuliro si JM sa kanyang narinig. Alam ng prinsipal ang nangyaring yon. Hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang nasaksihan, ngunit hindi lang pala doon nagtatapos ang lahat. Binugbog nyo na, pinatay nyo pa? Mga gunggong talaga kayo. Paano na ngayon yan? Ang usapan natin, gugulpihin nyo lang. Nanlaban papa eh. Kung magsumbong pa to, kaya tinuluyan na namin. Binigyan nyo pa kami ng problema. O siya, Mangunig ko, ikaw na mag-uwi niya sa bahay nila. Tatay? Para siyang nasusuka sa kanyang nakita at mga narinig. Nasaksihan niya ang lahat mula sa pagpasok ng ama, pagbalot sa katawan ng kanyang kaibigan bago isinako at paglabas nila ng kamalig na nagtatawanan pa. Hilam na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Nakita niyang titig na titig sa kanya ang mga mata ni Tupe na may luha sa gilid. Humihingi ng hustisya ang mga titig na yon.
Hindi na nakaya pa ni JM ang lahat ng ipinakita ng kaluluwa ni Tupe sa kanya. Nagtatakbo ito habang humahagulgol. Nagkandarapa pa siya sa pagtakbo na parabang may humahabol sa kanya. Nagmamadali siyang tangan-tangan ang kanyang natuklasan. Tumungo siya sa lugar kung saan nakaburol ang kanyang matalik na kaibigan. May sisiw ang kabaong noon sa huling gabi ng kanyang lamay. Patawarin mo ako, Tupe, nang dahil sa akin nandyan ka ngayon. Patawarin mo ako kung ako naging kaibigan mo. Patawarin mo ang mundo kung bakit puro demonyo ang nakatira dito. Salamat sa pagmamahal at sa pagtatanggol mo sa akin. Salamat sa lahat-lahat. Hayaan mo, ako ang maniningil sa mga taong may kagagawan nito. Ano ba nangyari sa iyo, JM? Bakit napakadungis mo at nakapaka lang? Ay nako, kang bata ka, oo. Saan ka ba nanggaling? Ang sama-sama nila. Hindi sila tao. Ano ka mo? Ay, ano ba nangyayari sa iyo? Ay teka, ang init mong bata ka. Inaapoy ka ng lagnat. Kinabukasan, inilibing na ang kaibigan niyang si Tupe. Kitang-kita niya ang pagbabalat kayo ng lahat. Ang mga salarin na malayang nakakalakad ay buong lakas loob na nagpakita sa mismong araw ng libing. Wala din silang konsensya na nakikipag-usap pa kay Mang Andoy na parabang normal lang ang lahat. Ang kakapal ng mukha ng mga taong ito. Saan sila kumukuha ng kapal ng apog na magpakita pa dito? Nakikipaglibing pa talaga sila. Alam kong ako na ang isusunod nyo. Uunahan ko kayo. May problema ka ba, Iha? Po? Paano niyo po nalamang? Hindi na mahalaga yon. Tandaan mo, may solusyon ang lahat ng bagay. At madalas, ang solusyon ay nasa iyo lamang mga kamay. Hindi ko po kayo maintindihan. Tanggapin mo ang para sa iyo, JM. Harapin mo ang nakatadhana sa iyo. Ito lamang ang tanging paraan para makaligtas ka sa mga taong may masamang balak sa iyo. Hayaan mo kung pumasok sa katawan mo, Apo. Namilog ang mga mata ng bata sa kanyang narinig. Dumagundong din ang tibok ng kanyang puso. Naglaho ang matanda at naging maitim na usok na pumalibot sa katawan ni JM habang siya ay nakaupo. Nanlamig ang buo niyang katawan at parabang nauubusan na siya ng hangin. Unti-unti ay pumapasok sa ilong at bibig niya ang itim na usok na yon na nagbibigay sa kanya ng kaluwagan sa paghinga. Bumalik lang siya sa normal nang makapasok na ang lahat ng usok sa kanyang katawan. Ngayon, JM, hindi ka na nag-iisa. Isa ka nang ganap namang kukulam at ako na ang magiging gabay mo. Isa-isang tiningnan ni JM ang mga pumatay sa kanyang kaibigan. Si Eric, ang pinsan niya at ang mga barkada nito, ang principal at ang kanyang ama na si Juanico. Ngayon hindi na siya natatakot pa. Lalaban na siya gaya ng ipinangako niya sa kanyang kaibigan. Nahuli siya ni Eric na nakatitig sa kanya. Ngumisi ito, kumindat at kumagatlabi pa sa harap ni JM. Namuo ang galit sa isipan ng dalaga pero imbis na ipakita yon ay nagbalik lang siya ng ngiti kay Eric. Sisimulan na natin ang laro ng tagu-taguan. Haharapin na kita ngayon, Eric. Demonyo laban sa demonyo. Ilang linggo ring hindi pumapasok si JM sa eskwelahan. Madalas ay tumatambay lang ito sa kubo ng kanyang lola. Ang akala ng iba ay gusto lamang niyang mapag-isa. Ang hindi nila alam ay nag-aaral na ito ng itim na mahika mula sa kanyang lola. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit hindi niya ito nakilala noong siya ay bata pa. Gusto siyang iiwas ng kanyang ina para hindi siya matuto ng pangkukulam. Dumaan ang ilang kabilugan ng buwan para matuto siya ng orasyon, paghahanda para sa araw na kanyang pinakahihintay. Bumuo siya ng 6 na mga manika at dinasalan ang mga yon.
Taimtim niyang binasa ang libro ng karunungan at ginawa niya isa-isa ang mga naroroon. Araw-gabi siyang nag-aaral ng orasyon at iba't ibang uri ng dasal. Kailangan niya ring protektahan ang kanyang sarili. Isang gabi, isinara niya ang pinto at bintana ng kubo at doon ay sinimulan niya ang lahat. Nagpakulo siya ng tubig at isa-isang binanlian ang mga manikang nakalagay sa kahoy na lamesa. Pagkatapos ay napangiti siya sa kanyang isipan dahil para sa kanya ay matatapos na ang kanyang problema. Kinaumagahan, sinubukan niyang pumasok sa eskwelahan. Pagkarating doon ay napakalawak ng kanyang pagkakangiti. Konting panahon na lang, Eric. Konting-konti na lang. Oh, JM, mabuti naman at nakapasok ka na ulit. Ayos ka na ba? Napawi ang ngiti sa labi ni JM nang marinig ang boses na yon. Po? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Namumutla ka. Tiningnan ng bata ang mga braso ng prinsipal at doon ay napansin niyang walang kahit na anong nangyari dito. Hindi tumalab ang kulam ko. Ano nangyari? Kulang pa po siguro ako sa tulog. Lagi ko po kasing naaalala ang kaibigan ko. Di ko pa po kasi matanggap na... Huwag na natin pag-usapan ng kaibigan mo. Malulungkot ka lang. May libreng pamerienda ngayon. Ang mabuti pa'y kumain ka muna. Hindi na po. Maraming salamat. Uy, classmate! Long time no see ah. Namiss kita. Baka gusto mong sumabay na sa amin pagpasok ng classroom. Hindi na, salamat. May pupuntahan pa pala ako. Mauna na ako. Ngumuso si Eric sa kanyang mga kaibigan para sundan si JM sa pupuntahan nito. Hindi kaya may alam na yan? Si JM pa? Imposible yan. Paano kung nagsabi si Juanico sa anak niya? Mas lalong imposible. Mas mukhang pera yun si Mang Juanico kaysa magpakadakilang ama sa anak niya. Bigyan mo lang ng pang-alak yun, gagawin ng lahat ng gusto mo. Siguraduhin mo lang, tiktikan nyo yan at mahirap na. Baka malusutan tayo ng mag-ama na yan. Sasabit tayong lahat dahil sa katarantaduhan nyo. Samantala, ilang beses na mataan ni JM na sinusundan siya ng mga barkada ni Eric. Hindi ito nagpapahalata na alam niya yon, kaya naman mas lalo siyang naging maingat. Gusto niyo talagang makipaglaro sa akin, ha? Kating-kati na kayong isunod ako kay Tupe. Pagbibigyan ko kayo. Hinayaan lang ni JM na sundan siya ng mga ito para iligaw. Handa siyang gumamit ng tagabulag at dinala niya ang mga yon sa kabilang kagubatan kung saan mas malaki ang tsansa nilang maligaw at mahirapan makauwi. Pagkarating niya sa kubo ng kanyang lola, doon ay nagwala si JM habang umiiyak. Bakit hindi tumalab ang sumpa? Bakit? At doon ay biglang nagliwanag ang libro. Binuklat niya yon at sinagot ang mga tanong niya. Huminto siya sa pag-iyak at siniguro ang mga kasangkapan na kakailanganin niya para isakatuparan ang susunod niyang mga plano. Sa oras na ito, hindi na siya maaaring magkamali pa. Kinaumagahan, plinano niya ang lahat pati ang kanyang mga paggalaw. Bumili siya ng 3 itim na manok at yon ay kanyang dinasalan. Naglagay siya ng itim na sinulid sa leeg ng manok at kinabitan niya yon ng maliit na papel na binalutan ng plastik at ginawang kwintas. Bumalik siya sa kanyang ama upang doon ay isakatuparan ang kanyang mga plano. Doon ay inalagaan niya ang mga manok, pinapakain, binubusog at sadyang pinapataba para lumaki at sumikip ang pagkakatali ng mga ito. Nag-alaga ka pa ng mga manok dito? Ilang linggo kang nawala tapos babalik ka na may dalang pang palamunin? Tumingin sa labas si JM at doon nakita niyang minamatyagan sila ng mga magkakabarkada. Napangiti lamang siya at nagkunwari na walang nakita. Lumapit si Juanico sa kanya para muling pagbuhatan siya ng kamay. Ngunit nag-usal ang bata ng orasyon ng pagpapakalma para sa sarili niyang ama. Imbis na sampalin siya nito, ay niyakap pa siya ni Juanico. Simula sa araw na ito,
magiging mabait ka na sa akin. Hindi mo na ako pwedeng saktan pang muli kahit na sa salita. Sa tuwing gugustuhin mo akong saktan, sarili mong sasaktan mo o ang ibang tao. Nakikita mo bang nakikita ko, Eric? Bakit? Ano bang akala mo sa akin, bulag? Hindi pwede to. Baka ilaglag tayo ni Mang Juanico. Mukhang magkasundo na sila mag-ama. Ang bali-balita pa naman ay humingi na ng tulong si Mang Andoy sa ibang tao dahil parang wala na daw usad ang kaso dito. Baka makulong tayo niyan. Hindi mangyayari yan. Pinsan, kausapin mo rin si Tito. Sabihin mo mga nangyayari dito. Gaya ng inaasahan ni JM, nagdulot ng pagkabalisa ang mga bagong ikinikilos ni Mang Juanico sa mga salarin na laging nakamasid sa kanila. Kinaumagahan, biglang nagkaroon sila ng hindi inaasahang panauhin. Magandang umaga, JM. Ako ang tito ni Eric. Andyan ba ang tatay mo? Naku, Hepe, kayo pala. Nasa taas po si tatay, nagkakape sa loob. Tay, nandito po si Hepe. Kumusta na nga po palang kaso ni Tupe? Umuusad po ba? Bakit parang hindi na ito ang JM na batang anak ni Juanico? Wala nang pasa tulad ng dati at maliwalas na ang muka. Ang kaso ni Tupe? Ayos naman. Mabuti naman. Iniimbestigahan pa. Ganun po ba? Umupo po muna kayo. May lamesa din po dito sa labas para sa mga bisitang katulad ninyo. Hintayin nyo na lang po ang tatay at may ginagawa lang po siya siguro sa itaas. Kumusta na kayo ng tatay mo? Mabuti naman po. Medyo bumabait na po ang tatay. Mas nararamdaman ko po ang pagmamahal niya ngayon kesa noon. Wala namang magulang ang hindi nagmamahal sa anak. Nakakapagkwentuhan ba naman kayo? Opo. May nabanggit po siyang may pinagawa kayo sa kanya. Pinagawa? Opo. Yung kamalig daw po kasi gusto niyong palagyan ng mga kabayo. Kaya yun daw po yung ginawa niya. Tama. Mukha namang walang alam ang bata sa krimen na ginawa nila. Buwang lang talaga tong kapatid ko sa kakaisip eh. Gagawa-gawa ng problema tapos ako ang peperwisyuhin. Sira na kasi yon kaya buti naman ayos niya na. Buti po at napadalaw kayo, Hepe. Meron po akong alagang manok. Eto po, mataba po ito. At gusto na rin po itong katayin ni tatay. Aba, ang taba nga ng alaga mo Mukhang masarap i-adobo yan Tama po kayo. Kaya yan po ang lulutuin ko ngayon. Masarap po ako mag-adobo at may alak dyan ng tatay. Mas maganda po mag-inuman kapag ka nagkukwentuhan. Wala namang kakaiba sa bata. Maliban sa naging mas masayahin. Baka dahil hindi na siya nabubugbog ng tatay niya. Abay, mukhang maganda nga yan na isip mo yan, JM. Kaya lang, hindi po ako marunong magkatay ng manok eh. Pwede niyo po ba akong tulungan habang hinihintay natin si tatay? Sige na, Hepe. Kumagat ka sa pain ko. Abay, dyan ako magaling. Halika, tuturuan na rin kita. Ipinakita ni Hepe kay JM kung paano ang magkatay ng manok. Sa kayabangan nito ay inisa-isa pa niyang hinila ang mga balahibo kahit pakawag-kawag ang manok sa kamay niya. Palihim na napapangiti si JM sa ginagawa ng Hepe at habang nagpapakitang gilas ang lalaki, nagkukunwari naman siyang manghang-mangha at pumapalakpak pa. Gigilitan mo muna ang leeg gaya nito tapos patuluin mo ang dugo. Teka, bakit may tali ito sa leeg? Alaga ko po sila, kaya ginawan ko ng kwintas. Pwede nyo na pong putulin kung gusto ninyo. Kwintas? Kayo talagang mga bata kayo. Pati manok pinaglalaroan ninyo. May mainit ka bang tubig dyan? Meron po, bagong kulo po. Mas maganda akin na. Ayan. Maya-maya lang, madali nang matatanggal ang mga balahibo ng manok. Ang galing niyo po palang magkatay ng manok. Maraming salamat po. Mukhang may tumatawag po sa inyo. Kanina pa po umiilaw yung cellphone nyo. Ay, sige. Sasagutin ko lang, ha? Hello? Ano? Ano nangyari sa anak ko? Walang pagpapaalam. Tumakbo palabas ng bahay ang Hepe at sumakay sa sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Patay na ang kanyang anak, ang pinsan ni Eric. At ang kumitil sa buhay ng batang yon ay walang iba kundi ang sarili niyang ama. Ano, Hepe? Anong pakiramdam ng mamatayan ng anak? Isang mataas na aral ang kulam sa manok, Hepe. Kaya ko maghintay sa kamatayan yung lahat. Isa-isa man o sabay-sabay kayong lahat.
Isa lang ang patutunguhan ninyo. Lahat kayo'y mamamatay. Hindi nyo na ako matatakasan ngayon. Pagbabayaran ninyo ang ginawa nyo sa akin at sa kaibigan ko. Tumigas ang mukha ni JM habang nakatingin sa malayo. Hindi pa siya tapos. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang paghihiganti. Tumingin si JM sa may bintana. Nandoon ang kanyang ama. Nakatingin sa kawalan. Tulala at nangangalumata ito habang ang patay na manok naman ay itinapon na ni JM sa basurahan. May dalawa pa siyang manok na dapat alagaan at patabain. Gustong-gusto ko na kayong pagpapatayin, pero mas gusto ko kayong pahirapan para maranasan nyo kung paano ang pinahihirapan tulad ng ginagawa nyo sa iba. Magpasalamat kayo at humihinga pa kayo. Utang nyo sa akin ang buhay nyo. Magpakasaya kayo, nalalapit na ang paniningil ko. Tuwing umaga, binubugahan ni JM ng usok ng sigarilyo ang isang manok habang ang isa naman ay madalas na ipinahabol sa aso. Masaya siyang nakikita na halos hindi na magkanda-ugaga ang mga manok habang pinapahabol niya sa aso ng kapitbahay. Gusto niyang makita sa personal kung paano nga ba magkandirit ang hepe ng pulisya at ang pamangkin nito na si Eric. Magkagayon pa man, binubusog niya ito ng todo-todo para lalong mamilog ang katawan. Konti na lang. Sumisikip na ang mga tali niyo sa leeg. Ano, nararamdaman niyo na ba, Eric? Hepe? Nabalitaan ni JM na nagpapabalik-balik na sa ospital si Eric dahil sa paninikip ng dibdib at pagsusuka ng dugo. Hindi malaman ng mga doktor kung saan nagmumula ang sakit na yon. Ang sabi ng iba ay nagsimula lang daw yon sa pag-ubo na parang laging nasasamid at nagrereklamong laging nakakaamoy ng usok ng sigarilyo kahit wala namang naninigarilyo sa loob ng kanilang bahay. Hindi ko na kaya. Parang hindi na ako makahinga, Papa. Ayoko na po. Ayoko na po mabuhay. Huwag mo sabihin yan. Ipapagamot kita. Dadalhin ka namin sa espesyalista. Bukas na bukas din ay uuwi tayo sa Maynila. Ipinagamot nila ng ipinagamot si Eric at dahil doon mas lalo lamang lumala ang kanyang karamdaman. Ilang araw pa, dahil sa patuloy na paglaki ng manok, nakikita na ni JM na hindi na magtatagal ang kanyang alaga. Ngunit gusto niya pang patagalin ng kaunti ang buhay ni Eric. Niluwagan niya ang pagkakatali sa leeg ng manok kaya nakaramdam ito ng kaluwagan sa paghinga. Hindi na rin ito sumusuka ng dugo dahil itinigil na rin niya ang pagbuga ng usok. Ilang linggo lang ay parang normal na naman ang kalagayan ni Eric. Nakikita pa ni JM na gumagala ito na parang hindi nagkasakit. Habang si Hepe naman ay napahinto sa pagtatrabaho, ang haka-haka ng iba ay na-stress daw ito sa pagkawala ng anak kaya laging may sakit. Lagi daw itong hapo at hirap huminga. Madalas daw ay kumakalabog ang kanyang dibdib, lalo na tuwing umaga. Habang patuloy namang pinapausukan ni JM ang dalawang ginawa niyang manika tuwing kabilugan ng buwan, ito ay para maging balisa, makonsensya at umamin ang mga tao sa krimen na kanilang ginawa. Gusto kong umasa kang tatagal pa ang buhay mo. Magpakasaya ka lang dahil bilang na ang mga araw mo sa akin, Eric. Ilang araw pa ang lumipas, nagpalipad hangin si JM kay Eric. Bumalik din ang paninikip ng dibdib nito at pagsusuka ng dugo. Muling hinigpitan ni JM ang tali na nasa leeg ng manok. Hindi na natiis pa ni Eric ang mga bulong na kanyang naririnig. Nagtatakbo ito ng nagtatakbo na parang nasasaniban kung makasigaw. Hanggang isang araw, nakita na lang siyang umakyat sa pinakatuktok ng eskwelahan. Nagsasayaw ito na parang may tama na sa pag-iisip. Tumalon mula roon at tumama ang ulo sa isang malaking bato. Mukhang sunod-sunod ang pagkamatay ng mga kabataan dito sa atin Magpinsan pang nadali. May sakit naman po kasi si Eric. Baka alam niyang nalalapit na siya kaya tinapos na lamang niya ang paghihirap niya. Ay,
Oo nga naman, may punto ka doon. Paano mo ipapaliwanag yung sa pinsan ni Eric? Wala naman sakit yun. Bigla na lamang namatay. Nagpakamatay din ho naman kasi yun. Paano nagpakamatay? Ano yun? Lahat sila nagpakamatay? At eto ha, atin-atin lang, yung katulong dun sa kapatid ko, nagtataka sila kasi ang lakas-lakas pa ng bata at naglaro pa nga daw bago pumasok ng palikuran. Isipin mo, namatay sa bathtub ba yun? Babad daw sa tubig. At eto pa nakapagtataka, kumukulo daw ang tubig ng madatnan nila. Di ba? Hindi naman kumukulo ang tubig ng mayayaman sa paliguan nila. Malay mo ba? Hindi ka naman mayaman. May bathtub ka ba? Wala. Pero batya, meron. Alam nating imposibleng kumulo ang tubig doon. Baka kwentong barbero lang yan para maipasok na naman yung haka-haka mong kinulam. Lagi ka na lang ganyan. Puro kulam ang nasa isip mo. Keso magkasakit lang, kinulam na. Ay nako, manahimik ka na nga lamang dyan. Ayan pala si Andoy, Kasi darang ko yan. Malamang sa malamang, alam niya kung ano ang kulam sa hindi. Dahil dati dito, may malakas namang kukulam daw. Di ba, Andoy? Huwag mo akong ipahiya. Magkababata tayo. Yun ba? Kitam. May alam si Andoy. Kasi totoo yun. Dati na nangyayari dito ang pangkukulam. Matagal nang wala ang mangkukulam na yan dito. Tsaka isa pa, wala naman dayo dito. Tayo na lang magtuturuan pa ba? Oo nga, baka ikaw talaga mangkukulam. Nagtuturo ka lang ng iba. Aminin mo na, hindi kami magagalit. Ay, naku, puro kayo biro. Mukha ba ako mangkukulam? Maraming patayan ang nangyayari dito. Si Tupe nga, namatay din, di ba? Dapat ko bang isisi sa kulam yon? Iba naman yung kaso mo, Andoy. Ayan kasi, isisi pa sa kulam. Naalala tuloy ni Mang Andoy si Tupe. Manong manahimik ka na lamang. Saglit pala. Mangungutang nga pala ako dito sa tindahan mo. Ano? Magsasara na ako? Eto naman, hindi na mabiro. Ay, nako, sige na. Mang Andoy, ako nang humihingi ng pasensya dun, ha? Pero totoo ba? May malakas bang mangkukulam dito dati? Oo, kaya lamang nawala yun na parang bula. Paano nawala? Namatay ba? Yun daw ang pinakamalakas na mangkukulam, sabi ng nanay ko. Kilala daw siya sa pangalang Divina. Pero makalipas ang ilang taon, hindi naglaon nawala na lamang siyang parang bula. Bakit? Meron ba siyang nakalaban na albularyo? Antingero o manggagamot? Walang nakakatalo sa kanya. Ganon siya kalakas. Basta ang bali-balita dito, bigla na lamang siyang nagpakalayo-layo. Walang sino man na nakakaalam kung nasaan na siya. Wala rin namang umaamin na meron siyang kamag-anak dito. Baka daw kasi patayin ng taong bayan kapag nalaman nila na may dugong mangkukulam ang nananalaytay sa kanila. Bakit hindi naman lahat ng mangkukulam ay masama? Hindi ba, Mang Andoy? Sa pagkakaalam ko, hindi siya masama. Ang balita pa nga nanggagamot daw yon. Kilalang kilala yon ng nanay ko dahil naging magkaibigan sila. Lahat ng di daw kayang gamutin ng doktor, siya ang nakakapagpagaling. Kaya lamang bigla na lamang daw siya nagpakalat ng isang sakit sa buong baryo. Bakit naman? Ninakaw ang anak niya at nagalit siya sa mga tao. Tapos biglang nawala matapos magpakalat ng sakit. Di rin namin alam kung natagpuan ba niya ang anak niya o hindi. Marami rin na namatay noon, pero gaya ng sabi mo, matagal ng kwento yan. Maaari din nating isipin na kwentong barbero lamang. Sige na, dadaan pa ako sa burol ni Eric. Sige, mag-iingat ka. Paano nga kaya kung may nakamana ng dugong mangkukulam ni Divina? Paano kung nandito lang pala nakatira ang nawawala niyang anak? Inisa-isa ni Mang Andoy ang mga muka ng kanyang mga nakakasalubong. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang oras ng mga sandaling yon. Paano nga kaya kung isa sa mga nakasalubong niya o makakasalubong niya ay ang kasunod na henerasyon ni Divina? Mang Andoy, salamat nga pala sa ipinadala mong pritong manok. Masarap ang pagkakatimpla. Pritong manok? Ako po ang nagdala ng manok dito. Kinatay ko po kasi yung isa kong alagang manok para maluto at madala dito. Sa'yo ba yun, JM? Akala ko galing kay Mang Andoy.
Gusto ko lang pong ibalik sa inyong lahat ng magagandang ginawa nyo nang mamatay ang kaibigan kong si Tupe. Maliit na bagay lamang po yan. Pasensya na kayo, Andoy at JM. Mali-mali na ako. Alam mo naman ang pakiramdam ng nawala na nag-iisang anak. Pero masarap ang timpla mo sa manok, ha? Mataba ang karne. Sayang nga lang at hindi kita napagtirhan, Andoy. Anong ginagawa mo dito, JM? Nakikiramay ka? Nakita ni Mang Andoy ang pagpapalit ng reaksyon sa mukha ng bata. Hindi niya anak si JM, pero alam niyang malaki ang galit nito sa pamilya, lalong-lalo na kay Eric. Hindi niya inaasahang makikita ang bata sa lugar na yun. Alam mo, mabait na bata talaga tong si JM. Alam naman natin na may mga alitan na mga yan. Away bata ay ka nga. Pero ganun pa man, sa huling sandali ay gusto niya pa rin tingnan si Eric bilang isang kaklase. At masaya akong ganyan ang pagtingin ni JM sa buhay. Ganun po ba, sir? Mabait naman silang dalawa ni Tupe at wala pong duda yon. Sige, JM, maupo ka na riyan at sisilipin ko naman si Eric. Kinagabihan, sa di malamang dahilan, hindi makatulog ng maayos si Mang Andoy. Binabagabag siya sa ideya na baka nga may nangungulam sa kanilang bayan. Posible kayang kulam din ang ikinamatay ng kanyang anak. Imposible. Tao ang gumawa nun sa anak ko. Walang mangkukulam na mananaksak ng tao para makapatay. Pero kung kulam naman ang ikinamatay ng dalawang bata, bakit naman yung gagawin at sino naman ang gumawa noon? Ay, Andoy, ganito ba talagang tumatakbo sa isip kapag namamatayan ng anak? Hindi ka mawala sa isip ko, Tope. Kailan ba mabibigyan ng hustisyo ni tatay ang pagkamatay mo? Hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang kaso mo. Tumayo sa pagkakahiga si Mang Andoy at kumuha ng tubig na maiinom. Nasa ganoong tagpo siya nang may makita siyang pamilyar na figura na dumaan sa may kalsada. Si JM yun ah. 10 oras na ng gabi, ano pa ang ginagawa ng batang yun sa labas? Nagmadali siyang lumabas ng bahay at sinundan ang batang naglalakad. Manakanakay bigla naman itong nawala sa kanyang paningin. Nagpaikot-ikot si Mang Andoy sa pwesto niya para tingnan kung nagtatago lang ba ang bata o hindi. JM, ikaw ba yan? Huwag mo na akong taguan. Huwag mo rin akong takutin. Hindi naman ako magagalit sa iyo kung bakit gabi na nasa labas ka pa. Pero dapat kapag ganitong oras na, nasa loob ka na ng bahay. Nag-aalala lamang ako sa iyo. Halika na, lumabas ka na. Huwag mo na akong pagtaguan dyan. Wala siyang nakuhang kahit anong sagot mula sa batang kanyang kinakausap. Dahan-dahang lumapit si Mang Andoy sa pwesto na malapit sa isang puno. Ramdam niyang may nagtatago doon dahil iba ang galaw ng mga damo. Ay, naku po, Diyos ko, aso! Ay, malaking aso! Ay, litik na aso lang pala! Diyos ko po, aatakihin ako sa puso doon, ha? Ay, naku, kasi naman, Andoy, bakit naman kasi katanda-tanda mo na, lumalabas ka pa 10 oras na ng gabi? Dapat nasa loob ka lang ng bahay! Ay, naku, makapasok na nga! Kinapa ni Mang Andoy ang dibdib dahil sa matinding takot. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nagpasipol-sipol pa kunwari bago bumalik sa kanyang kubo. Buti na lamang may aso. Kinabukasan, dumaan si Mang Andoy sa bahay ni na JM. Maaga pa ay naroon na siya. Mang Andoy, bakit po kayo napadaan? Gusto niyo po ba ng kape? Ay, sige, JM. Bigyan mo nga ako. Ay, teka nga pala, sandali. Mahigpit na hinawakan ni Mang Andoy ang braso ng bata. Kinabahan si JM sa inakto ni Mang Andoy. Tila may kakaiba sa tatay ni Tupe. Bakit po, Mang Andoy? Ay, pakidagdagan mo ng asukal ha. Gusto ko yung matamis. Mga 2 kutsara. Nakahinga ng maluwag si JM sa sinabing yon ni Mang Andoy. Ngumiti ito at tumungo na sa painitan ng tubig. Nasaan nga pala ang tatay mo? Hindi ko nakikita sa bukid eh. Nasa taas po. Teka, tatawagin ko po. Tay, hanap po kayo ni Mang Andoy.
at gaya ng dati, dumungaw si Wang Maniko sa bintana ng kanilang bahay. Diretso ang tingin nito, tagusan sa kawalan. Pare, nandito ako sa baba. Dito ka tumingin. Tay, nandito po kami. Ayun, tumingin din. Pakape ha. Buti pa itong anak mo, niyaya ako magkape. Tayo tumandaan at lahat, nilaway mo hindi mo ako inaalok. Si Mang Andoy talaga, kung makabanat ka, para po kayong walang problema. Ay, tanong ko nga pala, JM. Kailan pa naging robot yan tatay mo? Po? Abay, nagbagong buhay na yata. Buhay robot ba yan? Naging ganyan po siya nung iniwan po kami ni nanay. Ay, nako. Natatakot tuloy ako. Bakit naman po? Kakaiban lagay ng tatay mo Baka maging ganyan din ako, lalo pat hindi ako nakakatulog ng maayos mula nung mawala na si Tupe. Buti pa si Tupe, mahal na mahal niyo po siya. Sana po kayo na lang ang naging tatay ko, Mang Andoy. Kahit papano, nakaranas siya ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Kung hindi mamasamain ang tatay mo tawagin mo na rin akong tatay simula ngayon. Tutal, tulala naman na siya. Dati wala na siyang pakialam. Sa bagay, mabuti na yung ganyan. Hindi katulad nung dati halos araw-araw kang bugbugin. Teka, maiba tayo. May asukal ka pa ba dyan? Opo, Tatay Andoy. Paubos na po yung kape nyo. Gusto nyo pa ng asukal? Mapait kasi. Kulang sa tamis. Ganoon po ba? Gusto nyo po sa inyo na lang tong asukal? Pwede ba? Opo naman. Ilang araw na lamang tutuparin na ni JM ang nakatakda. Kailangan niya ng isakatuparan ang lahat ng kanyang plano. 4 na salarin na lamang ang natitira. Ang principal, ang hepe, ang kaibigan ni Eric at ang kanyang ama. Matapos yon ay alam niyang mabibigyan niya na ng hustisya ang pagkamatay ng matarik niyang kaibigan. Binulungan niya ang mga manikang kargado ng orasyon. Sa 2 araw mula ngayon, susuko na kayo sa mga alagad ng batas. Ibubuko nyo na ang lahat ng kahiyupan na ginawa nyo sa lahat ng mga naging biktima nyo, lalong-lalo na kay Tupe. Hinipan niya ang mga yon. Matapos ay pinausukan ng paulit-ulit habang nasa ibabaw ng mga kandila. Kahit kailan wala talaga kayong ibang alam gawin, kundi saktan at apakapakan na mahihinang katulad namin. Kung umasta kayo at kumitil ng buhay ng iba'y parang kayo lang ang anak ng Diyos. Simula ngayon, hindi nyo na magagawa yan. Simula sa araw na ito, hindi na kayo patatahimikin ng inyong mga konsensya. Bibigyan nyo ng hustisya ang pagkamatay ni Tupe. Kinaumagahan, maaga pa lang ay kinalampag na siya ni Mang Andoy sa kanilang bahay. Dali-dali siyang isinama nito sa barangay. Ano pong meron, Tatay Andoy? Ano pong meron, Tatay Andoy? Ipinapatawag tayo sa barangay. Magmadali ka, may umami na raw sa pagkamatay ni Tupe. Lihim na natuwa si JM dahil sa kanyang narinig. Sa wakas ay matatapos niya na ang mga dapat niyang tapusin. Talaga po? Oo anak, dininig na ng Diyos ang panalangin ko. Mabibigyan na ng hustisya nangyari kay Tupe. Nang dumating sa barangay si Mang Andoy ay wala na itong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Lalo na nang makita ang mga tetestigo sa kaso ng anak. Nandoon ang 2 kaibigan ni Eric at umaamin sa kasalanan na ginawa nila ng sama-sama. Detalyado nilang ikinuwento kung paano at saan nila yon ginawa. Tumuloy sila sa presinto at doon ay hinuli na ng mga pulis ang mga nasasangkot sa kaso. Hindi na kaya pang marinig ni Mang Andoy ang lahat. Akala niya ay maluwag niyang matatanggap ang katotohanan sa pag-amin ng mga salarin. Ngunit hindi pala yon ganoon kadali. Hindi na niya mapigil pa ang sarili nang makita ang principal at si Mang Juanico. Nasuntok niya ang mga yon sa muka. Mga hayop kayo! Hindi kayo tao! Mga demonyo kayo! Inalisan niyo ng karapatang mabuhay ang anak ko! Napakabuting batang pinatay niyo! Maayos kong pinalaki, inalagaan, pinrotektahan para lamang abusuhin ang mga katulad yung mga walang puso! Anong ginawa sa inyo ng anak ko para patayin niyo siya?
At anong ginawa niyong pagpapalaki sa mga anak niyo para gawin ito sa iba? Sabihin niyo, magpaliwanag kayo. Baka sakaling maintindihan ko. Ipaliwanag niyo sa akin. Baka sakaling maunawaan ko. Mga magulang din kayo. Bakit niyo to nagawa sa anak ko? Tupe, anak ko. Patawarin mo ko kung wala ang tatay sa tabi mo noong mga oras na kailangan mo ko. Ay, Diyos ko, anong kasalanan ko? Bakit kaagad yung binawi sa akin ang anak ko? Bakit sa ganitong pamamaraan pa? Bakit? Hindi malaman ni JM kung paano sisimulang kausapin si Tatay Andoy. Alam niya ang sakit na nararamdaman nito dahil sa pagkawala ni Tupe. Ilang buwan niya rin dinala yung sakit na yon ng mag-isa, lalo na nang ipinakita sa kanya mismo ni Tupe ang mga nangyari. Kinahapunan, bumalik siya sa bahay ng mag-isa habang nagmumuni-muni. Nagtataka siya kung bakit parang wala si Hepe sa mga kriminal na hinuli sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Hindi ka maaaring makatakas sa kasalanan mo, Hepe. Nagpalinga-linga siya at pilit na hinanap ang kahuli-hulihang manok na kanyang inaalagaan. Hindi na niya ito makitang gumagala sa paligid. Kung ano-ano tuloy ang tumatakbo sa kanyang isipan. Baka ninakaw o kaya hinabol ng aso. Oh, JM, hinahanap mo ba ang alaga mong manok? Opo. Kanina ko pa nga po hinahanap eh. Nakita niyo po ba, Manong? Ay, oo, nasa amin. Nung kasing hinuli ang tatay mo, yung manok mo ang pinagbuntunan niya ng galit. Ay, pinagsisipa. Parang harang daw kasi sa daraanan niya. Nung paalis na sila, tinadyakan niya ng napakalakas. Ay, nako, kawawa yung alaga mo. Ayun, mukhang naghihingalo na. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yon. Ganun po ba? Oo nga pala. Nawala na nga pala ang bisa ng ginawa ko kay tatay. Kaya bumalik na naman siya sa ugali niya. Kung nagkataon na kasama ko pa siya dito nung mawala ang bisa nun, siguradong may black eye na naman ako. Ay, siya nga pala, JM. Gusto mo ba iluto ko na lamang yung manok mo? Sigurado naman na mamamatay na yon. Ititinola ko tapos bibigyan na lamang kita. Sige po, sa inyo na. Huwag niyo na po akong bigyan. Nang pumasok sa loob ang kapitbahay, gumuhit ang malawak na ngiti sa mukha ni JM. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang pagputak ng manok na ginigilitan ang leeg. Ilang sandali pa, napahandusay si JM sa lupa. Nahihirapan siyang huminga at unti-unting lumabas ang napakaraming kulay itim na usok mula sa kanyang ilong, bibig at tainga. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Kinabukasan, natagpuan na lamang napatay ang Hepe sa loob ng kanyang sasakyan. Ang haka-haka ay inatake daw ito sa puso, habang ang tsismosang babae sa tindahan ay naninindigang kulang pa rin ang ikinamatay nito. Ang prinsipal at ang kanyang ama na si Juanico ay nananatiling nakakulong. Nasintensyahan sila ng habang buhay. Samantalang ang dalawang kabataan ay tuluyan ng dinala sa mental hospital. Hindi na nila nakaya pa ang panghuhusga ng ibang tao sa kanila, kaya naman pakiramdam nila ay laging may nakasunod sa kanila o lagi silang pinag-uusapan ng mga tao sa kanilang paligid. Makaraan pa ang ilang buwan ay tumuntong na rin ang Disyembre. Kasabay ng pagsilang ni Jesus ay ang kaarawan ni JM. Maligayang kaarawan, anak. Alam mo bang sabi nila kapag daw ang kaarawan ng isang tao ay kasabay ni Jesus, mas marami daw yung biyaya. Kaya dapat taon-taon magpapasalamat ka sa Diyos kasi sabay kayong nagdiriwang. Salamat po, Tatay Andoy. Ang dami po nating handa. May spaghetti pa na hindi lasang ketchup. Abay, syempre, masarap ako magluto eh. O siya, hipan mo na yung cake mo. Ay, teka, bilangin mo muna kung ilang pirasong kandila yan, ha? 15 lang po, Tatay Andoy. Kulang po ng isa. 16 na taon na po ako. Nako, saan ko kaya nailagay yung isa? Ay, ano ba naman yan? Pasensya ka na, anak, ha? Unang birthday mo pa lamang ay nagkamali na ako. Ayos lang po, Tatay Andoy. Masaya na po ako dito kahit walang kandila. Ayos lang po. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng cake sa buong buhay ko. Hindi bale. Taon-taon bibilhan kita niyan. At kapag nakaluwag-luwag, iba't ibang uri pa.
O, sisindihan ko ng mga kandila, ha? Hipan mo isa-isa. Pero humiling ka muna. Sige po. O ano, nakahiling ka na ba? Opo. Ano ang hiling mo? Secret na po yun. Sabi nila, di daw dapat sinasabi ang hiling para matupad. Abay, siya nga naman. Ang galing, isang ihip lang ay namatay na lahat ng kandila. Ay, teka, merong kumakatok. Ikaw na magbukas habang inaayos ko itong lamesa, ha? May inaasahan po ba kayong bisita, Tatay Andoy? Baka yung kapitbahay natin sa tindahan. Wala siguro silang handa kaya manghihingi. Dahan-dahang binuksan ni JM ang pinto at natulala siya sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan ang bisitang darating. Ang bilis naman matupad ng kahilingan ko. Maligayang kaarawan, anak. Ito ng pang-16 na kandila mo. Pwede mo nang hipan. Nanay, ito po ang pinakamasayang kaarawan ko. Nagbalik na po kayo. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Mahaba na ang buhok mo at nakaipit ka na. Nakabistida ka rin. Hindi mo na kailangan pa magtago, anak. Salamat sa Diyos. Malaya ka na. Yumakap ng mahigpit si JM sa kanyang ina. Mula roon ay nakita din niya ang isang matanda at isang batang lalaki na naglalakad. Humarap yun sa kanya. Sumilay ang ngiti ni Tupi nang magtama ang kanilang mga paningin. Kumakaway ito sa kanya ng pamamaalam. Samantala ang matanda naman, sinulyapan siya at ngumiti. Salamat. Salamat sa inyong dalawa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Oy, halina kayong mag-inat, lalamig ng pagkain. Lahat yan niluto ko, kaya walang magre-reklamo sa lasa, ha? Tatay Andoy, ang tamis ng spaghetti. Ano to, dessert? Sabi nang walang magre-reklamo, eh.